Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Bukod sa paglilinis sa loob ng Departamento o Department of Public Works and Highways, tututukan rin ni Secretary Vince Dizon ang problema ng baha na naranasan kamakailan ng Metro Manila at iba pang probinsya. Ayon sa bagong DPWH Chief, makikipagpulong siya sa mga susunod na araw sa ibang ahensya ng pamahalaan at lahat ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila at ilang mga rehiyon na nakaranas ng matinding pagbaha. Aminado sa Secretary Dizon na hindi magiging madali ang pagresolba sa problema sa baha dahil na rin sa matagal na anyang korupsyon at napabayaang mga proyekto. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC sa House Committee on Appropriations na nasa 31 contractors ang campaign donors sa ilang national candidates para sa 2022 presidential elections. Inihayag ito ng komisyon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kahapon sa kanilang panukalang pondo para sa 2026. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, natuklasan nila ito sa pagrepaso sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2022 presidential elections. Iniwan po muna namin ng 2025 sapagkat may prescriptive period po kasi ang election offense ng 5 taon. At least po yung 2022, magpe-prescribe siya sa 2027, yung 25 sa 2030 pa po yan. As of last Saturday po, 31 na possible contractors po yung aming nakita sa mga kumandidato sa lahat ng national positions so far. Ongoing pa po yung review namin. We are going to submit the list of 31. Hataw Balita ngayon! Ipinagutos na ng bagong kalihim na Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon ang courtesy resignation sa lahat ng mga opisyal ng ahensya. Kasama dito ang mga undersecretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors at hanggang district engineers sa bansa. Ayon kay Secretary Dizon, bahagi ito ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya. Noong umupo si Secretary Dizon sa Department of Transportation o DOTR, ginawa niya rin ang panawagang courtesy resignation sa mga opisyal nito. Hataw Balita ngayon! Naniniwala sa Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla na pinag-aaway lang sila ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III dahil sa kumakalat na fake news sa social media patungkol sa pagbili ng armas ng pambansang pulisya. Hindi anya totoo ang usapin na kaya ito naalis bilang PNP chief ay dahil sa hindi inaprobahang 80,000 pieces ng baril na planong bilhin para sa pambansang pulisya. And I still maintain and I would like to give him credit na tinanggihan niya talaga as I recommended. So yung pinakitang hindi siya nakapirma, that was a NAPOLCOM resolution, entirely different from the purchase. Wala talaga. So General Torre did not do anything wrong. Nag-cooperate siya sa akin, nag-confirm siya. Okay kami dun sa issue niya. Hataw Balita ngayon! Pinabulaanan ng Philippine National Police na tumaas ang krimen sa bansa kasunod ng babala ng Chinese embassy sa kanilang mga mamamayan na nais magtungo sa Pilipinas na mag-ingat dahil sa mataas na krimen sa bansa. Ayon kay Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, base sa datos, bumaba ang crime volume sa bansa ng 16.40% mula January 1 hanggang August 28, 2024 na nasa 27,090
Kumpara naman ng January 1 hanggang August 28, 2025 na nasa 22,646 lamang. Bumaba din umano ng 16.5% ang 8 focus crime na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ng motor vehicle at carnapping ng motorcycle. Mula sa 26,969 noong January 1 hanggang August 28, 2024, bumaba ito sa 22,519 noong January 1 hanggang August 28, 2025. Hindi po lumalala ang ating crime situation dito sa Pilipinas kapag ang pag-uusapan natin, ang nabanggit ko nga po, noong 2024, the same period, January to August 2024, meron tayong 26,969. At bumaba po siya ng 22,519 or 16.50%. Kaya mas maigi po na pumunta ang ating DI Director para po alamin ang eksaktong detalye ng kanilang publication po. Hataw Balita ngayon. Humihiling ang Commission on Elections sa COMELEC ng nasa 9 billion pesos na dagdag pondo para sa taong 2026 matapos tuluyang aprobahan ang rescheduling ng barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa 2026. Sa 2026 National Expenditure Program na inendorso ng Executive Branch sa Kongreso, 11.84 billion pesos ang proposed budget para sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung ito ang maaprubahan, walang pondo para sa honorarya ng mga gurong tutulong sa BSKE. Gayon din sa mga karagdagang voting precincts para sa inaasang bilang ng mga bagong botante. Sa projection ng komisyon, nasa 4 million ang madadagdag na botante oras na ipagpatuloy ang voters registration. So additional 9 billion Yes, for the pag honoraria. po may honoraria plus yung dagdag na mga presinto because of the new voters na nagpa-register po again nung August 1 to 10 and then yung magpapa-register mula October 3rd week nitong year na to up to July of next year. The projection po natin, lahat-lahat mga 4 million po lahat-lahat na additional voters, Madam Chair. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Commission on Elections sa COMELEC na maisama sa local absentee voting ang mga senior citizens at persons with disability. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriations kahapon, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi kombenyente ang kasalukuyang early voting ng seniors at PWD. Ito'y dahil kahit bumoto sila ng 5 a.m. to 7 a.m., inaabutan sila ng dagsa ng iba pang mga botante sa regular na oras ng botohan. Sa datos ng poll body, aabot ng nasa 12 million ang mga botanteng senior citizens habang nasa higit kalahating milyon naman ang mga PWD. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na magpapatuloy ang peace process matapos itigil ng More Islamic Liberation Front o MILF ang kanilang paglahok sa proseso ng decommissioning o hindi pagbibigay ng armas, lalo na sa nalalapit na barn election. Kamakailan naglabas ng kautusan ng More Islamic Liberation Front o MILF na nagbabawal sa kanilang mga miyembro na lumahok sa decommissioning process dahil umano sa hindi pagtupad ng pamahalaan sa pangakong sapat na suporta para sa mga dating combatants na sumailalim sa programa. Maybe magkakaroon lang tayo tinatawag na tinatawag nating operational pause at decommissioning considering that all set lahat ang natin doon sa election. Pero siguro after the election, after they have chosen the rightful leader for the Bangsamoro, including the chief ministers, the ministries, and also the speaker, I think magkakaroon ng settling down doon sa Bangsamoro. And I'm very confident that the commissioning will push through. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang ilang grupo mula naman sa Lanao del Sur na huwag magpahadlang ang Commission on Elections at ituloy ang preparasyon para sa halalan. Nais na mga ito na hayaan ng mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na pumili na mga
sa tingin nila ay mga lider na nararapat umupo o kumatawan sa kanila sa parlamento. Binigyan diin ng mga ito na huwag guluhin ang eleksyon sa Bangsamoro para sa inaasam na kapayapaan na ilang siglo nang pinag-uusapan. Ayon sa chairman ng Bangsamoro Development Agency o BDA na si Bangon Tawar Makakuna, may politiko na sariling interes ang pinapairal kaya nagkaroon tuloy ng kalituhan. Nauna nang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi sila naghahanap ng away kundi nagpapatupad lang ng batas na ang eleksyon ay dapat matuloy sa October 13. Political interest ng mga ibang politician dyan na gusto nila lahat yung mga district ay ang mananalo, yung mga ano nila, yung mga candidate nila. Hindi po maghahanap ng away ang COMELEC dito sa Bangsamoro bagkus kami ay partner ng parlamento ng buong Bangsamoro sa pagkakaroon ng isang maayos na halalan. Dapat po maging maliwanag sa mga kababayan nating Moro kung tayo ba'y magkakaroon ng halalan o wala. Ang tagal ng pinangako, may imbiyerno na naman ba? Dapat yung pangako tinutupad. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na palawakin pa ang maabot ng Turismo Ascenso Loan Program. Sa pamamagitan ng programa, makakautang ang mga maliliit na negosyante na nasa tourism industry ng hanggang 1 million pesos. Inaasahan ng Pangulo na malaki ang may tutulong nito sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Hinihikayat naman ng Department of Trade and Industry ang mga nasa tourism industry na samantalahin ang pagkakataon na makautang. Kaya naman, sa DOT, DTI at SBC Corp, tayakin ninyong abot ng Turismong Ascenso Loan Program at iba pang tulong sa buong panig ng bansa. Palawakin pa ang impormasyon ukol dito. Gawing simple ang proseso at tiyakin na maraming MSMEs ang makikinabang, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. It's very easy now to take a loan. You just need to go to sbcorp.gov.ph and in 1 week you can get your loan. 1 year, no payment of principal and interest and no collateral for 10,000 all the way to 10 million. So let's take advantage of this. Magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Nais ng isang mambabatas na magkaroon ng investigasyon hinggil sa nangyaring flash flood sa Texas, USA noong Hulyo kung saan marami ang nasawi. Layunin nito na maiwasan na magkaroon ulit ng ganitong pangyayari sa hinaharap. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Nasa mahigit 130 ang nasawi sa nangyaring flash flood sa Texas, USA noong July 4. Hanggang ngayon naghahanap ng kasagutan si Congressman Lloyd Doggett tungkol sa kung paano rumisponde ang federal agency sa naturang trahedya. Ipinahayag ni Doggett na nagpadala siya ng 5 sulat sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA at Department of Commerce at humingi ng kopya ng mga logs, records at communication ng mga nabanggit na ahensya. Ngunit wala pa niya siyang natanggap na tugon sa kanyang mga pinadalang liham. Nag-aalala ang mambabatas tungkol sa 22% na vacancy rate sa Austin, San Antonio Weather Forecasting Office o NWS na posibleng nagpahina sa kaniyang komunikasyon para maiparating ang warning sa mga kinauukulan. Sinabi ng mga eksperto na hindi nahuli sa pagpapadala ng babala o warning ang NWS, ngunit hindi nga lang matiyak kung nakarating ito sa mga local officials at komunidad. Duda si Doggett na hindi naging transparent ang pamahalaan hinggil sa kung paano tumugon ng NWS sa Texas floods, kaya nais nito magkaroon ng full investigation para maiwasan na mangyari muli ang ganitong trahedya sa hinaharap. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Nais ni United States President Donald Trump na mahigpit na pagpapatupad ng voters' ID requirements sa bansa.
Bukod dito, plano rin ni Trump na tapusin na ang mail-in voting. Ito ang aking humahataw na balita. Inanunsyo ni United States President Donald Trump sa kanyang Truth Social account na maglalabas ito ng isang executive order para sa mandatory voters ID requirements. Ito'y alinsunod sa mandato ng Pangulo na proof of citizenship para makaboto sa federal elections. Bukod dito, nais din ni Trump na alisin na ang mail-in voting maliban lamang sa mga may malubhang sakit at mga tauhan ng militar na nasa ibang bansa. Ngunit ayon sa US Constitution, ang mga estado, kung minsan ang Kongreso, ang binigyan ng kapangyarihang gumawa ng election rules at hindi ang Pangulo. Marami na ring estado sa bansa ang nire-require ang voter ID, bagamat hindi lahat dahil nasa 11% ng mga Americans ang walang ganitong ID. Gayunpaman, ginamit din ng Pangulo ang mail-in voting at noong 2024 ay nanalo pa siya sa mga estado na halos ganito ang paraan na ginamit sa pagboto. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Pinuri ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang Poland dahil sa matibay nitong pagsuporta sa North Atlantic Treaty Organization o NATO at sa paggastos nito para sa kanilang defense. Ito ang humahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Sa kasalukuyan, gumagastos ang Poland ng halos 5% ng kanilang gross domestic products o GDP sa military defense. Ito'y tinatayang nasa $45 billion o 2.5 trillion pesos kada taon, kaya itinuturing ito na top spender ng North Atlantic Treaty Organizations o NATO. Ngunit ang naturang paggastos ay may kakibat na pagsasantabi ng ilang serbisyo sa pamahalaan ng Poland gaya ng health at education para maiprioridad ang national security. Kailangan din ng Poland government na gawin ito dahil nasa border sila ng Russia. Gayunpaman, nangako si Canadian Prime Minister Carney na tataasan nito ng 4 na beses ang defense budget sa katapusan ng dekada na hindi kailangang magsakripisyo. Aniya, mas maraming defense production ang isasagawa ng Canada na mas makatutulong sa pagtatatag ng ekonomiya kasabay ng pag-improve ng defense sa bansa. Jeffrey Reyes, humahataw sa balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw! Maraming salamat, Noel Poliarco. Samantala, pwede na mag-enjoy ng mga bata ang physical o ma-enjoy ng mga bata ang physical activity sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Ayan. Ngayong taon, itinampok ang bagong Titans Junior kung saan maaari na rin maranasan ng mga bata ang iba't ibang obstacle course sa KDRAC. Ayan. Ang balita, pakinggan natin at panoorin. Humahataw na balita ni Benedict Samson. Meron tayo ngayon na pinakilalang bagong kategory. Ito nga yung Junior Titans at yung ating Titans 100 meters ninja. Imbis na cellphone, tablet o computer, sa obstacle course race, ibinaling ng ilang mga bata ang kanilang atensyon sa isinagawang Titans 2025 sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Layon ng Titans Junior na makatulong upang maiwasan ng mga bata ang sobrang paggamit ng gadgets. So gusto natin magkaroon sila ng activity. Kahit sabihin natin every 2 months magkakaroon sila at makatulong tayo sa kanila. Kasi syempre, although ito kids race, pinaghahandaan nila to. Makakatulong to sa kanila dahil syempre pag naghahanda sila, hindi sila maglalaro ng computer, hindi sila maglalaro ng cellphone sila. Mag-ensayo sila, tatakbo, maglalaro sa labas. Yun ang importante. Kailangan merong socialize sa labas, maipaglaro sa mga kapwa nila bata
bumalik yung dati. At para unti-unting mahikayat sa physical activity, pinangunahan ng padre de pamilya na si Jeff ang paglahok sa OCR kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Unang-una para maiiwas din sa mga gadget. Tapos yung gusto ko physically fit sila. Lumaki silang physically fit. Siyempre, good for the health din. Huwag natin pabayaan yung mga anak natin na magtatagal sa gadget talaga. Alam naman natin, nakikita naman natin yung mga masamang epekto ng sobra. Sabihin natin sobra sa paggamit ng gadget. At alam din naman natin na talagang yung exercise, yung kasama na rin yung pagkain ng masustansya, talagang yun yung kailangan natin. Gusto ko po lumakas. Tapos mahilig din po ako sa mga obstacle. Ang Titans Junior ay pwedeng salihan ng mga batang 5 taong gulang pataas. Binubuo naman ito ng 3 kilometers trail na may iba't ibang obstacle course na angkop sa mga bata. Isa sa nakatapos sa OCR ay ang 10 taong gulang na si Renato de Malanta. Kwento niya, masarap sa pakiramdam na magkaroon ng oras para sa pag-eehersisyo. Yes po, because it's much more fun than playing gadget and you still have exercise. The obstacle, it's hard but it's fun. Samantala, umabot naman sa 1,045 participants ang lumahok sa Titans. Kinabibilangan ito ng mga elite group, age group, 10 kilometers, 5 kilometers at experience group o yung non-registered visitors na nais masubukan ng OCR. Isa ito sa bagong obstacle course ngayon dito sa KDR Adventure Camp, ang tinatawag na Titans Ninja. Isa itong uri ng 100 meter na iba't ibang uri ng obstacle course, sapat para subukan ang endurance ng isang manlalaro. Siyempre, dahil nga po ito ay bago rin sa kanila, mahirap po talaga dahil puro obstacle to. Wala itong takbo, isa sa 100 meters lang na haba na puro obstacles. Maraming sumubok, maraming natuwa, maraming nahirapan. So, ayun, sabi nila na paghahandaan nila ito. Ayon sa itinanghal na elite first placer na si Ryan Wigan, bagamat may mga karanasan na siya sa Spartan, medyo challenging pa rin para sa kanya ang inilatag na obstacle course sa Titans. Sobrang masaya, nakaka-enjoy talaga. Saka yung ruta, sobrang challenging talaga. Sa akong sasali talaga dito, dapat may sapat na training. Ayon naman kay Erica Lachica, sa mud trail siya nahirapan kung kaya't mahalaga na bukod sa lakas ay may determinasyon ding baon ang isang player para matapos ang karera. Kasi ang haba ng ruta, parang kinakausap mo na lang yung sarili mo. Kasi pag sumuko ka doon, na-stuck ka lang doon. Kasi pag di mo tinuloy, stop ka lang, hindi matatapos. Kaya yon, yung proper training natin, yan. Kailangan may running din tayo. Tapos, kung kaya mag-obstacle tayo para, yun, makakatulong din sa wellness natin. At syempre, hindi rin pauli ang 73 years old na si Tatay Paul Demilio na lumahok sa 5 kilometers obstacle course racing. Kwento niya, sa kabila ng katandaan ay nananatiling normal ang kanyang blood pressure at wala rin siyang iniindang mga karamdaman. At ang kanyang sikreto, ngayon ko noon nagja-jogging ako eh. Ngayon ko mga may edad na ako, lalakad-lakad na lang ako na. Pero araw-araw yun. Wala sigurong 1 kilometro pero mga 15 minutes ganyan, 30 minutes ako naglalakad na. Tapos yung pag-exercise ng tuhod. At sa susunod na Titans event, asahan na ng mga lalahok ang mas intense na obstacle course sa KDR Adventure Camp. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, nandito pa rin tayo sa Barangay 28 Zone 2, Tondo, Manila, kung saan pagsasagawa tayo dito ng medical mission. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Ginoong Rodel de la Cruz, ang kapitan po ng barangay, para alamin ang kalagayan ng mga residente rito. Magandang umaga sa inyo, Kap Rodel. Magandang umaga po. Ganun din po sa lahat po na nakikinig, nanonood sa inyong tanggapan po. Maraming salamat po. This is the second time na kayo po ay nakapag-request dito sa barangay ninyo. Yes po. Ayun po yung namin na through Kagawad Richard. Ayan. Ngayon, tatanungin kita, ilan ba ang populasyon dito ninyo sa barangay 28 Zone 2, Maynila? At kumusta ang mga kalagayan ng mga residente, ng mga nasasakupan nyo po? Ang total population namin dito is 3,000 po. Kulang-kulang 3,000 po. Ang kalamitan po na karamdaman po rito is yung mga mild lang rin naman. Hindi naman ganun kasi pag
ang dinadaing naman ng mga lalong-lalo na ang priority kasi namin dito is yung mga senior citizen, mga medical na pangangailangan nila para matugunan namin din yung yung kanilang mga nararamdaman, tulong para sa kanila po. Ayan. So, ibig sabihin, mga kasambahay, dito sa lugar na ito, marami rin tayo mga senior citizens na dapat napapagtuunan ng pansin. Ganon din yung ibang mga, iba't ibang mga edad. Din, syempre. Opo, na nangangailangan ng tulong medikal. So, Kap, kung hindi ko nagkakamali, ay ilang taon ko na sa pwesto? 15? Opo, 15 years na po tayo sa paglilingkod. Okay, bata ka pang kapitan. Okay. So, Kap, doon sa experience nyo po, mayroon ba kayong sapat din o yung mga pagbabago na nangyari dito sa inyo? Mayroon ba kayong sapat din na mga pasilidad, mga gamot na ipagkakaloob sa inyo po? Bali, umano lang po kami ng hugot lang po kami sa budget ng barangay para po sa mga gamot ng aming nasasakupan. Yearly naman po, nagkakandak din po kami ng session or nag-ano po kami ng budget proposal para po sa mga gamot na kailangan po ng aming mga residente. Ayan. Siyempre, sa dami niyan, kakapusin, kukulangin, kahit na may budget kayo. Di ba Tama po kayo, Oo, tama po hindi naman talaga sasapat. Kaya kailangan talaga kayo ng mga partner. Yes po, talagang kailangan po at isa pong blessing na sa dami po ng mga barangay sa buong Pilipinas, isa po ang Barangay 28 sa napili. Ayan, salamat sa Diyos po at nabanggit nyo na rin po yan. Opo. Ang medical mission naman po kasi ng UNTV at katulong po ang MCGI, ang proyektong ito ni Kuya Daniel ay hindi lang po dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya napakaswerte nyo na isa sa napagkalooban. Ito pong lugar nyo sa pangalawa nyong request. Yes po, Sige. maraming Anong salamat gusto nyo pong sabihin at iparating doon sa ibang mga kababayan natin na nakikinig at nanonood at mayroon po kayong medical mission na sabi nga nila, kompleto. Pag nagme-medical mission ng UNTV at ang MCGI, kompleto na po yan. Hindi nagkakaroon ng mga kung ano pang isipin yung mga barangay chairman na mag-iisip pa na walang pagkain, walang gamot, mga ganyan, check up lang. So, sige Kap, dahil kompleto yung medical mission, ano ang gusto niyo pong iparating? Unang-una, nagpapasalamat po kami. Ako po mismo, taos pong nagpapasalamat. 10 ng aking mga kasamahan sa barangayan at lubos po nagpapasalamat po ang aking mga residente ng Barangay 28 syempre sa UNTV, MCGI, sa lahat po ng partner ng medical mission na gaganapin po sa aming barangay. Dahil alam ko po at alam po ng aming mga residente na napakalaki pong tulong sa amin, lalong-lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, sa mga nahihirapan po na pumunta ng mga ospital para magpa-check up. Ano po ngayon, kung mapapansin po natin na yung mga ospital po, pag pumila po kayo, pumunta po kayo, napakahaba ng pila. Ito po, nandito na po yung medical mission, inatag na po sa aming barangay na libre po, wala pong gastos. Kaya napaka-blessed po ng aking barangay na napagkalooban po ng pagkakataon. Isa pong blessing po talaga sa amin. At lubos po ako nagpapasalamat. Okay. Kap, bibigyan kita ng few minutes. Manawagan na kayo dun sa mga residente niyo sa bantalahin ng pagkakataon na itong medical mission na ginagawa sa inyong lugar. Sige po. Sa aking mga residente sa Barangay 28, ito pong medical mission ay open po sa inyo para po kayo ay mabigyan po ng pagkakataon kung may nararamdaman po kayo or mga pangangailangan. Meron po tayo diyang optical, dental, yung mga senior po natin na alam ko naman po na nahirapan na pumunta sa ospital. Andito lang po sa ating barangay covered court. Sa mga nais pong pumunta, welcome na welcome po kayo. Yun po, maraming salamat po. At salamat sa Diyos at may isang Kuya Daniel na patuloy na tinatangkilik, itinataguyod ang ganito pong proyekto. Katuwang po ang FCGI. Yes po. Ganun din po kay Kuya Daniel. Rason, maraming salamat po. Taos po kami nagpapasalamat.
sa inyo po, sa inyong pangunguna, sa MCGI at ganoon din sa UNTV. Maraming salamat po. Keep up your good work. Maraming salamat po sa Diyos. Gabayan Maraming salamat din po. Maraming salamat po, Ginoong Rodel de la Cruz, ang kapitan po ng barangay dito sa Barangay Zone 28, Zone 2. Barangay 28, Zone 2, Tondo, Manila. Samantala mga kasambahay, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. As of 4 a.m. naman ay meron tayong nilabas sa mga thunderstorm advisories, particular sa may area ng Zambales, Bataan, gayon din dito sa may Quezon Province na maaaring magtagal hanggang bandang alas 5 or alas 6 ngayong umaga. Habang may heavy rainfall warning naman po na in-issue ang Pag-asa, particular na dito sa may area naman ng Occidental Mindoro at maging sa may Kalayaan Islands. Maaari po magtagal ito hanggang mga bandang alas 7 ng umaga. Muli po para sa latest update sa mga iba't ibang mga thunderstorm advisories, heavy rainfall information at mga general flood advisories sa buong bansa, bumisita po tayo dito sa panahon.gov.ph. Makikita po natin yung mga pinaka-latest na mga updates po at almost in real time yung ating mga information na inilalabas sa buong kapuluan. Samantala naman, sa ating latest satellite images, makikita natin patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto, particular na dito sa may katimugang bahagi ng Luzon, maging sa may area, kanlurang bahagi ng Kabisayaan at northern part ng Mindanao. Minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan na sa 865 km silangan ng northern Luzon. Sa ngayon, maliit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo at ang low pressure area na ito ay patuloy na kikilos pahilaga, palabas na rin po, either mag-dissipate or lalabas ng Philippine Area of Responsibility kung hindi man ito magde-develop into a tropical depression. Samantala, mapapansin natin may mga kaulapan pa rin na dulot ng southwest monsoon. Ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat inaasa natin mababawasan na yung mga pag-ulan, particular na sa malaking bahagi ng northern and central Luzon, maging sa Calabarzon, Mimaropa at gayon din dito sa may area ng Metro Manila. Samantala, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa may western section ng Kabisayaan. Habang ang nilalabing bahagi nating bansa, makita nyo po dito sa Mindanao, halos walang kaulapan. Inaasahan natin generally fair weather sa nilalabing bahagi nating bansa, pero posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At yung intensity po nito, pwedeng mga light to moderate at times heavy rains. Bagamat hindi naman natin inaasa magtatagal yung mga localized thunderstorms. So as of 5 a.m., may nilabas pa rin po tayo na weather advisory. So ito po yung posibleng malalakas sa mga pag-ulan pa rin, 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Particular na nga sa bahagi ng Palawan, dulot yan ng southwest monsoon o habagat, at sa Aurora, dulot ng trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area. So posible pa rin po yung mga malalakas sa mga pag-ulan sa Palawan at Aurora ngayong araw ng Martes. Samantala, inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na mararanasan, partikular na sa may rehiyon ng Cagayan, maging dito sa may Central Luzon, mga lalawigan ng Ifugao at gayon din yung Benguet. Inaasahan din natin medyo maulap yung kalangitan, bagamat mababawasan na nga yung mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa at sa mga lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, partikular na nga dito sa may Northern Luzon, Ilocos Region, nalabing bahagi ng Cordillera, at nalabing bahagi ng Bicol Region, generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga na temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 23 degrees Celsius. Inaasahan naman natin 25 to 32 degrees Celsius sa Tuguegarao, sa Metro Manila 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, dadulot nga po ng habagat, inaasahan natin ang mga tsansa ng mga pag-ulan hanggang malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 24 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 24 to 31 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Western Visayas, epekto ng hanging habagat, habang nilalabing bahagi ng Kabisayaan,
mga localized thunderstorms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, inaasahan natin, wala pong masyadong mga kaulapan tayong namataan sa kasalukuyan, kaya inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao, pero posible yung mga pulupulong pag-ulan, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Maraming salamat, Obet. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Apat na 450 magsasaka mula naman sa Davao Region ang nagtapos ng School on Air o SOA program na Department of Agriculture, Region 11. Ang kurso ay nakatuon sa durian production, isang pangunahing produkto ng rehiyon. Tinuruan ang mga magsasaka ng modernong teknolohiya at tamang pamamaraan ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng durian. Layunin nitong pataasin ang quality at productivity ng durian farms para mas makilala pa ang Davao bilang pangunahing durian capital ng bansa. Bukod sa training, may suporta ring ibinibigay na mga farm inputs at technical na tulong mula naman sa DA. Hataw Balita ngayon. Nasa 80 individual ang na-stranded sa baha sa lungsod ng Batangas kagabi, September 1, bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at low pressure area o LPA. Agarang rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG at agad ipinadala ang Deployable Response Groups o DRGS mula naman sa Coast Guard District Southern Tagalog. Kabilang sa mga inilikas ang mga na-stranded sa SM Batangas City at Batangas State University. Sa tulong ng mga rescue truck na ilikas sa mas ligtas na lugar ang mga na-stranded na mga individual. Hataw Balita ngayon. Puspusa na ang pamamahagi ng Family Food Packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Negros Island Region sa higit 100 pamilya. Inilikas dahil sa matinding pagbahang nararanasan sa La Carlota City. Ayon sa ilang mga residente, nitong weekend pa sila nakakaranas ng matinding sama ng panahon dulot ng low pressure area. Kahapon, simula ng ilikas ng lokal na pamahalaan ang mga residente dahil sa pagbaha sa lugar. Si Alan Manansala, humahataw. Sa pamamagitan ng Pantawid Quick Response Teams na mahagi ng Family Food Packs, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region at mga kawani ng City Social Welfare and Development Office ng La Carlota sa mga pamilyang nasa evacuation center. Inilikas kasi ang nasa 112 pamilya o 389 na individual matapos makaranas ng pagbaha ang 3 barangay sa La Carlota City. Sa ilang social media posts ng mga residente, makikita ang pagragasa ng tubig baha simula nitong linggo. Sa videong ibinahagi ni Apple Grace, makikita ang pagkabahala nito sa nakikitang pag-agos ng tubig na may kasamang mga bato at buhangin sa kanilang lugar. Ganito rin ang senaryo sa uploaded video ni Franz Ella Montero bandang hapon ng linggo. Kahapon, September 1, araw ng Lunes, tumambad naman sa ilang mga residente ng barangay Biak na Bato, La Castellana ang sangkaterbang mga bato at buhangin sa kalsada. Base na rin ito sa larawan at videong ibinahagi ni Miss Ching Lagawing. Aniya, kasabay ito ng pag-agos ng tubig baha na naranasan sa kanilang lugar. Paniwala ng mga residente, nagmula ito sa materials mula sa bulkan Canlaon. Gayunman, walang inilabas na lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hinggil dito. Alan Manansala, umahataw sa balita ngayon.
Isa sa mga suliranin sa Davao Region ang pagbaha tuwing may malakas at walang tigil na pangulan. Ayon sa DPWH Region 11, 66 na mga proyekto ang nakatakdang ipatupad sa Davao Region sa susunod na taon upang mabawasan ang matinding epekto ng pagbaha na patuloy na nagdudulot ng panganib sa mga residente sa rehiyon. Ito ang wahataw na balita ni Gladys Tuabe. Baradong kanal dahil sa basura at problema sa hindi maayos na garbage disposal. Kaya nananatiling suliranin ng Davao Region ang pagbaha, lalo na kung malakas at tuloy-tuloy ang nararanasang pag-ulan. Tulad na lamang sa Davao City, kapag malakas at walang tigil ang ulan, nakararanas agad ito ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11, regular silang nagsasagawa ng declogging sa mga kanal, lalo na sa mga national roads. Sa karon ang atong ginabuhat sa diri sa syudad mismo is ginapadayon man gid gihapon nato ang daily na paglimpyo sa mga kanal labi na kung along our national roads aron mapugnan nato ang baha. And sa karon we are also implementing projects aron ma-address ang flooding pinaagi sa pag-improve sa mga existing nato na mga drainage diri sa syudad. Ayon sa ahensya, 15 proyekto ng flood control program ang naipatupad sa Davao City mula 2016 hanggang 2022 sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kasalukuyang administrasyon, may mga kaparehong proyekto ang nakumpleto na para sa buong Davao Region. Sa ngayon, may 8 pang proyekto ang isinasagawa sa buong rehiyon ngayong 2025. Samantala, 66 na flood control projects ang inaasahang maipatutupad sa susunod na taon. Year do na natay proposal for 66 projects amounting to 6.71 billion para sa Tibok Rayon 11. So these are composed of kanang mga concrete revetment and other flood control facilities na atong ipatuman aron ma-address ang flooding diri sa Tibok Rayon 11. Since karon naapaman siya sa national expenditure, since karon naapaman siya sa NEP, we are hopeful na mogawa siya sa atong General Appropriations Act aron ma-implement nato. Kay nakita man gid nato na doon na gid tay problema sa flooding diri sa Rion, labi na kay doon na tay mga major rivers na naa diri. Ayon sa ahensya, wala namang problema sa mga natapos na proyekto. Ngunit may mga ginagawang proyekto pa lamang upang tuluyang matuldukan ang problema sa baha, lalo na ngayong tag-ulan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Nagsimula na ang unang triple header match para sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Wagi ang mga koponan ng Judiciary Images, PNP Responders at ang Executive Branch Commanders sa kanilang laban. Ito ang wahataw na balita ni JP Nunez. Mas maaaksyon ang naging tagpo sa bakbakan sa hardcourt sa simula ng panibagong yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 Quarterfinals nitong linggo, August 31 sa bagong venue sa QC-D2 Gymnasium sa Quezon City. Sa first game ng triple header match, naging epektibo ang estratehiya sa depensa ng Judiciary Magis kontra sa Ombudsman Graph Busters. Mas maraming naitalang turnover ang Ombudsman Graph Busters. Sa first quarter ng laro, una pang nakalamang ng puntos ang Ombudsman Graph Busters hanggang sa kalagitnaan. Pero with 4 minutes remaining, tabla sa score na 9 ang puntos ng magkabilang koponan. Nag-init ang Judiciary Magis at nakuha nila ang momentum para tambakan ng 5 puntos ang Ombudsman Graph Busters sa score na 16-11 sa pagtatapos ng quarter.
Naalagaan ng Judiciary Magis ang kanilang kalamangan hanggang sa final quarter kung saan hindi na rin nakahabol ang Ombudsman Graph Busters. Final score, 52-41. Lamang ang Judiciary Magis. Mas sinigpitan namin yung defense namin. Mas naging aggressive kami sa defense kasi we know naman na pag maganda yung defense namin, maganda rin yung magiging offense namin. Nakita ko nga rito ngayon na nawala yung momentum namin, nawala yung pagiging team or unit ng laro namin. So, magre-regroup kami. Best player of the game si Attorney Romulo Jojo Paras na nag-ambag ng 5 puntos, 7 rebounds at 1 block. I think it's more on our preparation. Saka maganda yung game plan ng mga coaches. So it was very clear kung ano yung mga roles namin. So we just tried to play our roles as much as possible. Second game, eksplosibo ang double-digit scoring ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nagtala ng 17 points at Prosecutor Richard Padulyon na bumuslo ng 12 points para sa DOJ Beacons. Subalit hindi ito umubra sa double-digit scoring ni na Police Colonel Joshua Alejandro, Police Colonel Pedro Martires at Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na may combined 44 points para sa PNP responders. Sa umpisa ng laban, 5-0 run ang ginawa ng PNP responders at tinapos nila ang first 10 minute of action na may 10 puntos na lamang sa score na 27-17. Lumobo pa ang kalamangan ng PNP responders kung saan nag-iwan sila ng 28 points na kalamangan sa pagtatapos ng first half sa score na 55-27. Hindi na nakahabol pa ang DOJ Beacons hanggang sa pagtunog ng buzzer. Lamang ng 16 na puntos ang PNP responders sa final score na 82-66. Sabi ko sa kanila, number 1, carry over yung mga panalo. So, 1 miss, matalo lang isang beses, alanganin na kami. So, sabi ko sa nila, yung 4 na remaining game, dapat yun ipanalo natin. Pero, paisa-isa lang. Siguro swerte lang din sila sa payon. Pero yung mga players naman, lahat naman, gusto naman manalo kaso lahat hindi namin nagagawa ng tama yung play eh. Siguro, yun nga ayusin namin yun. Best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na kumamada ng 23 points, 12 rebounds, 5 assists at 3 steals. Motivational lang po siguro kasi kung titignan natin po yung standing, kami po yung nasa bottom eh. Kaya kung carry over po yung standing natin, kailangan mas win sa amin yung 4 remaining games namin. Kaya talagang kailangan namin tiyaga, sipag talaga para manalo. Sa huling game, comeback win ang ginawa ng Executive Branch Commanders kontra sa GSIS Furies mula sa kanilang pangit na laro sa first half. Mula first quarter hanggang third quarter, kahit pabahagyang nakakadikit sa scoring ang Executive Branch Commanders, nasa GSIS Furies pa rin ang advantage. Pumukpok sina Education Secretary Sani Angara, Attorney Chino Ramos, Chief Executive Officer Mark Lapid at Undersecretary BJ Palatao para iambag sa kanilang koponan ang combined 59 points. With 24 seconds remaining sa third quarter, nakatabla ang Executive Branch Commander sa GSIS Furies sa score na 47-all mula sa under the basket ni Lapid. 47-all pa rin sa pagtatapos ng third frame. Sa fourth quarter, kahit kinapos na ng hangin, mas naging determinado ang Executive Branch Commanders kung saan sila naman ang nakakuha ng advantage sa laban. With last 2 minutes remaining, lamang ng 3 puntos ang Executive Branch Commanders. Tumira ng 3 si Attorney Chino Ramos, lalo pang natambakan ang GSIS Furies.
Tuluyang bumaliktad ang ikot ng bola kung saan sa pagtatapos ng game, ang Executive Branch Commanders ang nakakuha ng panalo sa score na 68-59. Morely on defense na talaga ang pinaka-focus namin talaga sa panalo ito. And effort namin. Yung pagkatalo namin siguro ngayon, nakita ko lang sa OP, gusto talaga nilang manalo. Tapos medyo masama lang talaga yung laro ng iba naming mga boss kasi hindi kami nakompleto sa mga practice nito mga nakaraan. Best player of the game si Attorney Chino Ramos para sa kanyang double-double performance with 19 points, 12 rebounds, 4 assists at 3 steals. It was just the momentum, ano? We had momentum on our side, so pinagpatuloy lang namin yun from third quarter going into the fourth quarter. And ini-implement, in-execute lang namin yung mga plays namin, no, na pina-practice during practices. Matapos ang mga laban, ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, GSIS Furies at Ombudsman Graph Busters ang nasa top 4 ng quarterfinals. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 3, araw ng Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City. First game ang Ombudsman Graph Busters at undefeated na AFP Cavaliers. Sa second game ang BJMP Greyhounds versus DOJ Beacons. At sa huling game, muling maglalaro ang PNP Responders katapat ang Executive Branch Commanders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Roma 12:9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kagawad Richard Canales and Brad Shimmer Painaga, MCGI Saragossa, magandang umaga. Ayan, no more bati na, sabi ni Odette. Ayan, thank you, Odette. Ayan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikadalawa sa buwan ng Setyembre 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colomong. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.